What's up? Kamusta kayo? Tayo nagbablog ulit. Bali, yun nga mga tol. Ito yung Gravis natin. Yamaha Mio Gravis. Ito yung pinalit ko dun sa dati nating motor mga tol. Yung XR150. So, nag-scooter ako mga tol. Then yan, papakita ko sa inyo kung ano yung specs ng Gravis natin. Actually, stock lang naman siya mga tol. Hindi naman siya, wala man binago. Bagay yan, decals lang. So umpisa muna natin sa sa engine mga tol. Bali yung engine ng Mio Gravis is, ito may kodigo tayo mga tol para at least sinulat ko, hindi ko malimutan yung mga sasabihin ko dito sa vlog na to. So engine nito is 4-stroke, single overhaul cam, 2 valve. So yun, bali yung engine nya, makikita nyo 4-stroke siya. Bali alam naman natin yung mga 2-stroke, yung mga mauusok, yun yung mga DT, ganon. So 125cc na siya mga tol. Actually ito 2020 model to. Bali matagal na yung Gravis. Alam ko may version 2 na to nilabas ngayon. So ano nga pala maximum horsepower ng Gravis. So ang maximum horsepower nito is 7.0 kilowatts. Then max torque naman ito is 9,000 max torque nito is 9.5 Newton per meter. Starting system natin is meron tayong kick. Papakita ko sa inyo yung kick. Electric tsaka kick starter. So meron tayong kick. Ito yung kick starter natin mga tol. Then ito yung electric natin mga tol. Yan. So mamaya on natin, paparinig ko sa inyo yung tunog. Bali stock lang naman to, para at least aware kayo kung ano yung stock na tunog ng Mio Gravis. Engine oil capacity level ng Mio Gravis is 84 liters, 0.84 liters. So yan, ito yung natin, engine oil. So ito yung dipstick nya. Pag magche-change oil ka, dyan natin isasalin yung langis. Bali ang transmission type nito, syempre automatic mga tol. So V-belt. So hindi tayo naka-chain. Kaya nga Mio syempre V-belt. So lahat naman ng mga Mio models is scooter. So wala namang Mio underbone. Okay. So front tire size nito is, check natin. Alam ko pinalitan na ito Yung front tire nito is okay, yung pa rin 100/90 sa harap. 12 yung size ng rim natin, yung mags. Pinaka round ng mags natin is 12 inch. Then yung natin is 100/90. Tapos sa likod naman mga tol, ang size ng ito stock to rear 110/90, 12 inch din. So yun yung kagandahan kay Gravis. Bali 12 inch yung mags nya. Baka iba yung nakakala kasi laki lang ng NMAX. Yung sa NMAX kasi mga guys 13. So eto 12 inch siya. Alam ko may mga gantong sukat mga Vespa usually. Yan, medyo madumi yung motor, papansin niyo. Hindi ko pa kasi nalinis. Bigla ang review kasi ito mga tol. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, gagawa ko siya ng review. Bali yung seat height naman ito mga tol is 780mm yung seat height natin. So pwede siya sa mga maliliit, sa mga 5'5", yan, mga 5'4", pwede siya. So hindi kayo mahihirapan dito mga tol. Ako 5'6" ako, kaya nga medyo maliit sa akin tong motor na to. Pero okay lang kasi komportable pag dinadala. Yun din yung hinabol ko dito. Pag dinadrive mo, komportable siya. Sobrang relax lang niya. Kasi nakagamit ako ng mga Mio mga Mio Sporty, Mio I. Ewan ko, nakakomportable lang ako dito sa Mio Gravis mga tol. Kaya ito yung naging choice natin na susunod na motor. Then ang ground clearance nito mga tol is 135mm. So yung ground clearance na sinasabi, yung pinaka niya, taas nung motor mula sa simento hanggang sa mismong bike. So 135mm. Ito kasi naka center stand siya mga tol. Then lipat naman tayo mga tol sa fuel tank capacity nito.
Ang tank capacity ng Mio Gravis is 4.2 liters. So yung tank nito mga tol, wala na dito sa may upuan. Ayan, wala sa ilalim yan. Pati nyo medyo makalat. Ayan, sec. Siyempre, number 1 sec. Wala nang tank dito. Ang tank dito is nandito. So, wala sa harap yan mga tol. Huwag kayong mag-alala. Ang pinaka-tangke ng Gravis is nandito sa may footboard sa ilalim. And kung nag-aalinlangan kayo, tatakot kayo, bakit yan nakalagay? Bali, safe naman dyan mga tol. Alam ko may ano pa dyan bakal na humaharang bago yung tangke. Para at least pag halimbawa nalubak kayo, di naasahan, hindi agad-agad matamaan yung tangke natin mga tol. So yung battery natin dito nakalagay sa likuran bahagi ng motor natin, malapit sa tail light. So nakahiga dyan yung battery nyan mga tol. So yun, ito nga pala yung ano natin, compartment. So kasya dyan yung full face helmet. May lalim yan dito na malalagyan ng helmet. So ito pa. Pero pag nag flat seat ka, syempre mapapalitan na to. So yan, hindi na ito yung stock na upuan mga tol pinalitan na kasi ito So yan, may phone holder tayo. Ewan ko kung nung tatak to, pero parang ano siya, Moto Wolf yung phone holder natin. Then sec, syempre yung mula sa XR natin, yung box talaga natin, 47 liters na sec yung plastic. Ayan, gusto ko yan kasi dalawang helmet yung nalalagay dyan mga tol. Then yan yung emblem ng Mio Gravis, napaka detail. Yung paggawa kasi nito may bracket na to, so hindi ko alam kung nasan yung grab bar nito, yung stock. Ito na yung pinaka bracket niya, pero sabi sec daw to. So loyal sec pa rin tayo mga tol. Sec baka naman. Then yun, domino grip. Yan yung mga napaltan dito. Nakaano nga to mga tol naka visor to ewan ko yung pang Aerox, yung stock ng Aerox na visor. Meron yun dito, tinanggal ko lang kasi ayoko ng mga ganung forma. Gusto ko simple lang, stock lang. Then yan, mini driving lights. Yung mini driving natin nakalitaw. So ewan ko anong tatak ng mini driving nakuha ko, ganyan na rin yan. So wag kayo maano mga tol, kasi hindi naman ako ibang naglagay ng accessories dito. Bali nilagay ko lang dyan is yung top box. So all stock naman siya. Then pina-check ko naman yung makina niya bago natin kunin mga tol. Okay naman. So hindi pa nga nabubuksan yung makina. Based dun sa tropa nating mekaniko, si Jan Obispo. So JR Speedworks. Yan, i-follow niya yan mga tol. Kung gusto nyo magpa-service, magpakalikot ng motor, yan, gumagawa siya. So yun lang naman mga tol. Bali start natin mga tol para marinig nyo yung stock. Yan yung sa panel natin, ewan ko nakikita nyo. Yan, parang BP lang siya. Medyo madilim kasi naka-film na siya mga tol. Start natin. So yan mga tol, yan yung pinaka natin sa panel. So yan, pag inon mo, then simple lang naman. Yan yung nagustuhan ko rin talaga dyan. Napaka-simple lang talaga itong motor na to mga tol. So nandun yung classic, then yung pagka-adventure niya. Para sa akin yun yung nakikita ko dito sa motor na to. Then yun nga, plus yung sa fuel natin na nasa harap mga tol. Advantage yan pang papagas, hindi ka na makahassle bumaba pag magpapakarga ka. So yan, bubuksan mo lang, pindutin mo dito, then yan na, magpapakarga ka na. So ano pa ba mga tol, parang Mio lang din naman siya na mga, alam ko ang parehas nito is yung Mio i125. May mga ilang pyesa na tugma dito sa motor na to. Then syempre ayan, makikita nyo yung pang sticker, halos hindi pa nga burado, hindi pa laspag talaga. Then plus pala mga tol, may charger na pala to. Yun nga lang yung cigarette type. Ayan, bibili ka na lang nung yung para sa mga USB. Naka-order na tayo ng mga tol. Alam ko nandito yun pakita ko sa inyo. So ito sa Shopee ako bumili. Ito, yan yung sasalpak natin dyan mga tol. May
apat na slot siya para sa USB pag magcha-charge tayo. Kasi yung XR nun may charger yan mga tol eh. Yun, kagandahan nga pala dito mga tol, may hazard na pala siya. Ito yung switch natin sa hazard. So malalagyan yan, off, on. Papakita ko sa inyo yung hazard. Yan, ayan yung signal light nya sa ilalim, parang NMAX. Kasi alam ko ganyan yung mga signal light ng NMAX tsaka Aerox, sa ilalim na talaga. So yan, makikita nyo sa likod. Ayan. So start natin mga tol. Yun, ang kagandahan din dito sa Gravis na to, napakatahimik na siya pag ini-start. So nakalimutan ko yung yung technology ni Yamaha doon. Yung pagka nag-i-start, comment nyo na lang na kagahapon nabasa ko yun. Nalimutan ko lang yung tawag. Yun yung kaya nagiging tahimik yung pag-start niya, hindi siya garalgal pagka in-start. Wala kang maririnig sa panggilid. Di ba? Di mo alam na nag-start na mga tol. Bali yung braking system nga pala natin dito mga tol. Yan. So naka-disc brake siya sa harap. So yan yung disc natin. Then sa likod is drum brake. So hindi pa siya naka-disc. Alam ko wala pa naman nilalabas si Yamaha na disc brake sa likod ng mga 125cc. Meron yan yung mga NMAX. Yung Aerox alam ko drum brake din. So yun mga tol, yan yung braking system natin. Then side stand, ito yung pinaka side stand natin. Bali may na rin siya, auto kill switch pagdating sa side stand. So linawin na natin mga tol para aware kayo. Yung auto kill switch natin dito, hindi talaga siya pang kill switch. Actually tawag lang sa kanya yon. Ito nilagay ito niya mga for safety purposes, para at least kung halimbawa alis tayo biglaan, mabilis sa nagmamadali kayo, maging aware tayo na naka side stand pa. So hindi magi-start yung motor mga tol. Hindi yan yung pang kill switch. Masamang dyan pinapatay ang switch ng motor natin mga tol. Yung pinaka ignition, yung pinaka makina. So dito pa rin natin papatayin mga tol. For safety purposes lang yon. Kasi ito napaka sensitive lahat, sensor dito. So para maiwasan natin yung mga pag-check engine, masira yung mga sensor natin mga tol. So yun, sana mga tol nakatulong sa inyo tong video na to, para magkaroon kayo ng idea sa Gravis. Sobrang late na nito alam ko mga tol, kasi matagal na nilabas yung Mio Gravis. Alam ko year 2019 yung first release nito mga tol. So yun, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin mga tol. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. Please like and share this video mga tol. So ito yung clip natin, panoorin nyo. Maraming salamat mga tol. Paalam. Peace out.